Good morning ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo at maulan pa rin po. At ang ating mga kababayan ay binabaha, no? Ingat po kayo, nasaan man po kayong parte ng Pilipinas. Anyway, sige. Dahil baha ngayon, pag-usapan natin itong mga flood control kasi paulit-ulit na itinatanong ng mga DDS. At kahit yung iba hindi mga DDS, okay lang, karapatan nyo magtanong yan. Nasaan yung mga flood control projects daw ng administrasyon ni PBBM? Bakit binabaha pa rin tayo? Yan yung kanilang tanong. Bakit binabaha pa tayo despite having these flood control projects? Yan yung malaking tanong. Ka-Coffee, even yung Ka-Coffee ha, mga DDS, valid yung question ninyo, pero may sagot dyan. Huwag mong iasa lahat sa flood control projects. Tingnan ninyo. Nasaan ang problema? May problema din tayo. Tayo mismong tao may problema. Tapon ng basura dito, tapon ng basura doon. Tingnan ninyo yung mga pumping stations. Tingnan ninyo yung mga estero. Barado. Hindi makalabas yung flood waters. Barado. Ano yung bumabara? Plastic, basura, sofa, refrigerator. Saan ka nakakita ng ganyan? So kahit napakarami nating pumping stations, napakarami nating estero, kung barado yan ng mga basura, ng mga irresponsableng nagtatapon ng basura sa kung saan-saan, sa tingin ninyo, hindi tayo babahain? Babahain at babahain tayo. Ang point ko, huwag nyong isisi lagi sa paghahanap ng flood control projects. Meron. At ipapakita ko sa inyo, ka-Coffee, ipapakita namin sa inyo yung mga flood control projects ni PBBM. Hindi lang naman Metro Manila pinag-uusapan natin dyan. Yung sinasabi ni PBBM, yes, nag-i-exist itong mga flood control projects na yan. Hindi lang dito sa Metro Manila. All over the Philippines yan. Tayo mismo, nasaksihan natin yung ibang mga flood control projects dyan. Number one reason yan, simpleng waste management. Kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Number 2, tingnan mo ang Metro Manila. Overcrowded na. Doble-doble na yan ha. Crowded na, overcrowded pa. Masyadong concentrated ang tao sa Metro Manila. Wala nga urban planning sa Pilipinas eh. Walang plano. Alam mo yun? Sinong dapat sisihin dyan? Lahat ng administrasyon na lumipas, lalo na yung mga nauna, walang urban planning. Sige, tayo dito, tayo doon, tayo dito, tayo doon. Huwag nyong isisi lahat kay PBBM yan. Yang kawalan ng urban planning. Yung mga tao, sobrang dami na natin dito sa Metro Manila. Yung mga estero natin maliliit, hindi kaya yung capacity. Yung consumption natin ng tubig, yung wastewater, hindi kaya. Samahan mo pa ng korupsyon. Yung mga hindi dapat tayuan ng struktura, yung mga estero ginawang bahay. Sino may kasalanan dyan? Yung mga estero ni-reclaim, nilagyan ng lupa, nilagyan ng buhangin, tinayuan ng building. Bakit nag-grant yan? May korupsyon sa LGU. Bakit binigyan nyo ng permit yan? May korupsyon sa ibang government agencies. Bakit nyo inalaw yan? Tuloy, barado na yung waterways. Yung dadaluyan ng tubig, hindi na. Kasi may bahay na nakatayo, may building na nakatayo. Babaha talaga yan. Yung mga spillways, panahon ni Marcos pinatigil ni Cory Aquino yung mga lalaking spillways kasi gawa ni Marcos, pinatigil. Kasi Marcos tatak Marcos, ayaw niya. Kung natuloy lang sana yan, malaking bagay din yan. Anyway, hindi na kaya ng ating mga estero sa dami nating mga tao. Dagdagan mo pa ng basura, maliliit na ngayong ating estero. Dagdagan mo pa ng basura. 'Di ba? Congested tayo. Walang master plan. Yung mga waterways tinayuan ng bahay, yung mga daluyan ng tubig ba, tinayuan ng bahay, may structures na tinayo, may barangay hall na tinayo, wala na. Tapos ang masaklap, sisisi nyo lahat kay PBBM. Lahat yung kasalanan ni PBBM, bakit tayo binabaha? Diyos me, mahiya naman kayo sa sinasabi ninyo. Climate change. Overwhelmed tayo sa walang tigil na ulan. In fairness sa ulan consistent, walang tigil. Ilang araw na, 5 araw, 6 na araw na, wala talagang tigil. Tapos sisi nyo kay PBBM lahat yan. Unfair kayo sa presidente. Diba? Sobrang unfair yan. Anyway, sa mga naghahanap ng flood control projects, marami.
sabihin namin sa Salamat PBBM Podcast, ipi-play ko after this, no? And we have to commend yung ibang LGUs na magaganda yung practices. Ang Marikina, for example, I don't know kung nakikita nyo online, no, maraming pumupuri sa Marikina. In fairness, kay Mayor Marcy Teodoro, very active yan. Tingnan mo sa Marikina River, flood control projects yan. Noon, pag pumasok na ng 18.5 or 18 meters, maraming parte ng Marikina baha na. Pero ngayon, magtaka ka, walang baha. Meron yung maliliit, yung talagang malapit sa ilog, no? Na talagang typical na binabaha, pero noon matataas, pero ngayon hindi ganoon kataas. Nag-work, gumana yung mga ginawang efforts ng gobyerno ng Marikina. Sana pamarisan din yan ng ibang mga LGUs. Andyan yung mga flood control projects sa Marikina. Baybayin nyo yung Marikina River. Napakaraming flood control projects dyan. At gumagana sa Marikina dahil maayos ang gobyerno ng Marikina. Sana tularan nyo. Huwag na natin pag-usapan yung relief efforts, yung evacuation sites na maganda rin as compared to other LGUs. Sana pamarisan ng Marikina. Anyway, sige, ibang topic na yan. Balikan natin yung mga naghahanap ng flood control projects. Napag-usapan namin yan sa Salamat PBBM Podcast. Kasama ko dyan si Palerista, no? At si Yayam Dizon. Balikan natin yung ilan sa highlights sa mga naghahanap ng flood control projects. Ito yon, panoorin natin. Pag-usapan naman natin kung ano masasabi natin sa Dolomite Beach nung nakaraang I-comment nyo nga dyan. I-comment nyo nga dyan. Naniniwala ba kayo na yan ang dahilan kung bakit maraming baha sa Manila at least, no? Yang dahil sa Dolomite Beach na yan. Dahil kung di ako nagkakamali, parang binanggit yan ni Mayor Isko. At MMDA mismo. At MMDA mismo kung bakit naging factor yan sa pagbaha sa Manila. Sabi diyan, 3 estero. Outfalls yung term nila. Ang 3 estero yung naharangan ng Dolomite Beach, kaya yung lalabasan ng tubig baha, wala. Yung way, yung tama. Binarahan kasi. Ang problema, maganda naman yung intention pagandahin, linisin, di ba, yung Manila Bay. Ang problema, mukhang kulang sa pag-aaral at nag-implement agad, hindi man lang chinek yung yung impact niya sa environment, paano naka-apekto sa sewerage system natin. Basta nagsalpak. Kaya nga binabansa ganyan, napakalaking millions of pesos kasi ginastos natin. Daang million. Wastage na wastage naman talaga. ng pondo. Dahil sa sinasabi mong hindi nagawa ng tamang pag-aaral, dyan magaling si PBBM. Hindi. Sino po? Yung dati. Marcos Sr. Hindi. Mahina to si Kakopi. Mahina to si Kakopi. Diyan siya magaling. Gutom. Diyan siya magaling kasi di ba yung lahat ng mga desisyon niyan di pinag-aaralan? Ura-urada. Katulad yung mga napag-usapan natin ng mga nakaraan. Basta lang kung ano maisip niya, yun yung paggagawa. At saka tingnan niyo mga kabibim, waste of money talaga yung Dolomite. Kasi ito, sarili ko lang obserbasyon Kasi nakikita ko dyan, magtatambak sila. Mga ilang buwan, anurin. Tambak na naman. Replenish na naman. Anurin. Siyempre may negosyo. May kumikita, di ba? Ang tanong, magkano kaya kita dyan? Kada tambak, ano yan? Habang buhay na lang, magtatambak. Ganun ba yung proyekto na yan? Hindi gaya ng proyekto ni FL na Pasig Esplanade, napapakinabangan na ng gusto. Kesa dyan sa Dolomite na yan. Kaya nga ata wala na nagpupunta sa Dolomite. Nagpupunta na lang dyan yung mga nagja-jogging lang dyan tuwing umaga. Pero sabi mo, dadayuhin mo? Katulad noon. Para lumanghap ng mabawang dagat? Hindi na. Hindi. At ang isang masaklap pa dyan, ito kasi yung rehabilitation dyan sa Manila Bay, Dolomite, no? Yung peking pagpapaganda, hindi na aprobahan ng NEDA yan. Kaya nga, yun yung ang sinusulong na may resolution ay final dyan sa House of Representatives. Imbestigahan yan kasi wala naman approval ng NEDA yan. Bakit nag-push through? Bakit nag-proceed yan? Ay, dyan nga magaling si Digong, yung mga ganyang walang mga approval, walang mga preparasyon o planning, di ba? At ang matindi pa dyan, COVID. Kung kailan kailangan natin ng pondo, dun yan ginawa. Kasi mangungutang naman Di ba? Imbes na yung pera, milyon-milyon yan ang nakagastos dyan, imbes na yung pera ibigay sana rin sa mga kababayan nating na COVID o pang-ayuda ng panahon na yun, ipinanggawa pa niyan na wala naman talagang kasilbi-silbi. Pero mga kababayan, yung pagbaha po dito sa Metro Manila, maraming factors po yan Una-una, ano ba nangyari doon sa flood control projects nung nakaraang administrasyon? 11,000 flood control projects, meron po bang accounting yan? May audit po ba yan? Nakita po ba talaga kung nagastos talaga yan? No? Tapos, on the other hand naman, meron din po tayong kasalanan ng mga tao, no? Dahil alam niyo po ba mga nakitang nakabara sa
Estero. sa mga estero, sopa, sirang sopa, refrigerator, kahoy, plastic, at iba pang malalaking basura. Talaga babara nga yan sa estero. Kaya nagkaroon po ng pagbabaha. So, ito pong problema ng pagbabaha, no? Hindi po natin pwedeng isisilang din kasi sa gobyerno. Meron din po tayong tayo talaga yan. Pananagutan din dito kasi tapon tayo dito kung saan-saan eh. No, bukod sa plastic, pati ba naman mga bagay na malalaki tinatapon natin sa mga estero. At yung sinasabi ngayon, sinisisi na naman kay PBBM yung pagbabaha kasi 3 taon na raw si PBBM sa pwesto, hindi pa raw niya masolusyonan yung baha. Ang sagot nga dyan, si PBBM nga 3 taon pa lang. Ano pa kaya si Duterte na 6 na taon? Kaya nga, yung sinasabi ko nga. 6 na taon si Digong sa presidente, hindi niya nasolusyonan yung baha. Nasaan daw yung flood control? Minana pa ni PBBM yung pagbabaha. Dapat kung sa 6 na taon na yun, kung talaga magaling, dapat nasolusyonan niya yung baha. Mga kababayan, ang total po na gastos sa flood control project sa loob ng 6 na taon ay, kung di ako nagkakamali, mahigit 1 trillion. Saan po napunta yun? So, yun nga diba? Dapat po siguro sa ating mga mambabatas, ito yung isang mga bagay na dapat imbestigahan talaga. Kung saan napunta talaga yan. No? Ngayon, kung merong mga responsable dyan noong panahon ni Pangulong Duterte at meron din sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, panagutin po natin kung talaga naman nagkasala. So, panahon na para malaman natin kung saan ba ginagastos talaga ang pera ng taong bayan. Kasi even yung Davao mismo, binabaha. Ilang taon na sila dyan sa pesto? Ilang dekada na sila dyan. 1986. Ilang dekada na binabaha pa rin sila. So sa mga naghahanap ng flood control, chat nyo si Inday, chat nyo si Baste. Baka hindi, ibig sabihin talaga, hindi nila kaya yung baha. Kasi nga kung sa Davao nga, di ba? 51 billion in 3 years ang naging budget. 1986 pa sila dyan. Hanggang ngayon, binabaha pa rin. So ang point, hindi dapat isisi sa flood control. Tayo mismo, may pananagutan tayo din yung problema. To quote sa Senator Loren Legarda, ang isa sa sinasite niya ang dahilan kung bakit matindi yung pagbaha, paulit-ulit na nangyayari sa atin, yung pagtatayo ng mga illegal structures sa waterways. Diba? May halong corruption din dyan, mga LGUs, kasi bakit mo binibigyan ng permit yan, magtatayo ng struktura dyan, waterways yan. Yung land reclamation na lang sa MOA. Isa pa yan. Diba? Panahon ni Digong, napakaraming inaprubahan. Sa tagto, sa Bay Area. Tsaka isipin nyo mga ka-BBM, walang bansa na walang baha. Ultimong Dubai na napakayaman. Amerika na napakayaman. Even Thailand, Japan, yung subway nila pinasok na ng tubig dahil sa baha. Yung nangyari sa China. Grabe ang baha. Kasi kahit dami pang namatay. Kahit anong flood control mo yan, kahit gaano karaming flood control pa yan, kung marami talaga yung ibabagsak na ulan, walang magagawa lahat yan. Totoo yan. Kaya ang gawin natin mga Pilipino, yung mga basura natin, ayusin natin. Hindi yung tapon dito, tapon doon. Bukod pa dyan, sa totoo lang, by history, kahit nung mga 1900, mga panahon pa ng ating mga ninuno, nagbabaha na po sa Manila. Correct. Dahil may mga certain areas po tayo sa Manila na ang level ng ating lupa ay mas mababa kaysa sa sea level. Kaya talagang theoretically and common sense lang na talagang pag masyadong marami yung tubig na binabagsak ng ating ulan, talagang magbabaha. At ang Metro Manila din kasi sobrang congested na siya diba? Yung capacity ng ating mga spillways, ng ating mga estero, hindi niya na kaya kasi sobrang dami ng tao na dito sa Metro Manila Masyado congested. Alam niyo ba mga ka-BBM, yung flood-prone areas dito sa Pilipinas ay naging 273 na lang kumpara sa 500 before. Kumbaga halos kalahati na ang nabawas sa mga flood-prone areas. Kaya lang talagang hindi pa rin maiwasan na magbaha dahil nga sa mga factors na totoo yan. Alam mo yung Buendia Makati? Yung Chinoroses? Dati matindi baha dyan. Ngayon wala na. Okay. Wala na. Another example, sa Marikina, kaunting ulan lang, mabilis magbaha yung ilang mga kalsada dyan. Pero recently, kahapon lang, nag-ikot-ikot ako, wala na. Or kung magkaroon man, mabilis humuhupa. In fairness, mga din yan, mga flood control efforts din ang ginagawa. Ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Tama. So, basta tayo mga comments. Ulaso, Rick, even the industrialized nations are experiencing floods. So, to yan. Katulad ng United States. Kay LJ Alvarez Yabot, sa Hong Kong nga,
mayaman na bansa pero mas grabe yung baha compare sa baha natin. Pag climate change na talaga, hindi nakakayanin ng flood control yan. Correct. Totoo yan. Climate change, malaking factor din. So sa Michael Vin, walang pinuno ng bansa na makakakontrol. So, sa ngit-ngit ng kalikasan yan. Bilis kasi yan Ang bilis Bilis ang comments London Charlie, dapat imbestigahan ng House of Representatives of the Philippines ang DPWH sa panahon ni Duterte. London, isulat mo nga. Bakit HOR ang gusto mo mag-imbestiga? Wala kang tiwala sa Senado? Hindi pa naman yan. Talagang hindi na lang Congress talagang House of Representatives Quadcom. Kasi talagang maganda yung pinakita ng Quadcom nga naman. Tama siguro yun. Ito naman mami ko. Norma Ranay Paler. Pag may malasakit sa mamamayang Pilipino, lumalabas at namimigay ng food packs sa mga kababayan. Tama yan, May. Yan. Pinapatay niya yung salita ko Hindi mo pwede sabihin na hindi tama si mami mo Supportive yung mo. Baka batang abutin mo pare. Pinapatay niya yung mga salita. Jocelyn Legazpi, utak nga nila binabaha, bansa pa kaya? Tama yun. Tama rin yan, Utak nga nila binabaha bansa pa kaya? Sa Texas, di ba? Sobrang sinapit nila doon. Nabaha. Sa baha, okay. Wala nga kasing bansa ang hindi binabaha. Lahat Climate ng bansa change, binabaha kasi nga syempre kapag matindi ang ulan, kahit anong flood control pa yan. Blanca Gay, hello trio watching from San Francisco, California. Mabuhay kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Hello po sa inyo. Okay, so total, pagbaha at flood control projects ang pag-usapan natin. Pag-usapan naman natin itong flood control projects. Kung nakailan na ba yung flood control projects ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno? Kasi hindi mo naman pwede sabihin na walang flood control. Nandiyan dyan, even the president, si PBBM mismo nagsasabi, may mga flood control projects tayo na overwhelmed lang tayo sa lakas ng buhos ng ulan at yung other factors pa na basura, congestion, kakulangan ng spillways, estero. So as per report ng DPWH at na kinor sa PCO, meron na tayong natapos na 5,521 flood control projects from July 2022 to May 2024. Hindi pa po dyan kasama yung June 2024 to present. So nakagawa na po ang ating gobyerno ng 5,521. Sa buong Pilipinas yan. Sa buong Pilipinas. And we have to mention, may mga analysis din akong nababasa. Sinasabi nila, without these flood control projects, baka mas malala yung baha na sinapit natin. Totoo yan. So ito mga flood control mga kabibib, inuulit namin, nandiyan lang yan sa mga naghahanap. Puntahan nyo lang, hanapin nyo lang yung mga lugar na yan. Magpa-picture kayo dyan. Totoo po may mga flood control at hindi totoo na walang invento lang ni PBBM yung mga flood control na yan. Sa Marikina lang, punta kayo. Marikina River, may mga dike dyan, mga bagong gawa. Doon sa Taguig, sa may C6, nakikita nyo ron. Pagpunta natin sa Paitan Dam, diba? May mga parte ng flood control din dyan. Ang bilis sumagot ni London Charlie. You are very right, brother Yayam. Pag HOR sigurado, marami pang kakainin kanin ang Senado. Ibig mo sabihin talaga mas magagaling ang congressman sa mga senador, Kasi maraming DDS senators. Oo. Palagay ko doon makikita na ang tayong bayan medyo galit talaga sa Senado sa mga ginawa ng Senado sa mga nakaraang panahon. Sa NCR, aabot na po sa 656 po yung completed projects. Mga flood control projects po yan. NCR alone yan. Parte yan ng 5,200 plus, Sa Luzon, excluding yung NCR, hindi po kasama ng NCR, approximately 1,726 po ang completed projects sa regions 1, 2, 3, and 4A. Base po yan sa records ng DPWH. So sa Visayas, 513 completed project po yan. Region 5 counted here. Ang source pala nito, baka sabihin nyo, fake news kami DPWH sa PIA. Yan. Again, wala pong fake news dito. Hindi po uso sa amin ng fake news, ang bulahan, ang mga haka-haka na informasyon. Sa Mindanao, estimated 150 to 200 completed projects po ang matatapos. At mo, no official regional breakdown. Bakit kaya wala dyan sa Mindanao? Sige, pakita natin yung mga example na projects na per region. Sa mga naghahanap ng flood control, ayan, nag-i-exist yan. Sige, pakita natin. Isa-isahin natin yung mga projects na yan. Tira nyo, napapanahon po ang aming topic ngayon. Kasi hinahanapan nyo ng ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flood control projects. Ayan po, nilalabasan namin kayo ng resibo. Sige, sa Luzon. Nilalabasan namin kayo ng statistics. Sige, labas natin sa Luzon.
Ano yung mga projects na nandiyan po sa Luzon? Ayan. IDRR CCA Stage 1 sa Pampanga Bay Flood Control. Isa po yan sa example. Sponsored po yan o loan natin yan sa JICA. Upper Wawa Dam in Rizal, ha? Yan. Flood mitigation for Marikina River communities. Mag-comment ako sa Wawa Dam kasi ako laking Marikina, laking baha ako eh. Correct. Ngayon, hindi na ganyan katindi yung baha ng Marikina. Bahain man bahagya lang dahil dyan sa project na yan. Sa Wawa Dam. Wawa Kasi Dam. dyan na pumupunta yung tubig eh. Naiipon na dyan sa Wawa Dam. Hindi So, na nagagamit pa sa pang-inom natin tubig. Sa supply. Sa supply natin ng tubig. So sa Visayas, ayan, Halawar River, Multipurpose Project 2. Ayan, sa Iloilo, Integrated Irrigation and Flood Protection. So ayan po yung mga mga proyekto. Ito naman po, yung Infa 3, dyan po sa Aklan, sa Ala, sa Ilog, Hilabangan, Rivers. Yan, Major Flood Control under Panay Resilience Program. Marami din po yan. Sa Mindanao, sa Cagayan de Oro River Flood Risk Management Project. It protects 614 hectares and 60,900 residents po yung napoprotektahan itong flood control na yan. Napakarami palang proyekto, no? Napakarami. Hindi po haka-haka o drawing yung mga yan or bola yung mga data or information na binibigay natin. Galing po yan sa DPWH report. Ito may comment si Jimboy. Jimboy Blanes, no way. Maniwala ako sa inyo, sasabihin pa rin ng kakilala kong fake news. Correct! Yan pa rin sasabihin ng mga D-list, fake news pa rin. Tatayan. Ano yan? Ano mabasa? Rich Lai. Rich Lai. Go Idol from Tawi-Tawi. Sinong idol mo? Palerista, syempre. Tatlo daw. Yan, Blanca Gay. Ginagawa ng government ang lahat para ma-solve ang flood problem. Sana tumulong din ang mamamayan sa pag-iwas ng flood. Everyone has to do their part here. Yan po ang i-emphasize ko. Dapat ang mga mamamayan po, ang ating mga kababayan tumulong po sa gobyerno na malimit ang mga pagbaha dito sa ating bayan. Dahil kung hindi po tayo magiging disiplinado sa pagtatapon ng ating mga basura, mga kalat, no, talagang mauulit at mauulit po ang mga pagbabaha sa ating mga communities, no. Kasi hindi sapat yung resilient ka lang eh. Pwede. Kailangan may long-term na solution din na ginagawa naman na. Ang disiplina talaga, nasa atin muna talaga yan magsisimula. Kung ayaw natin makaranas ng baha, wag ayusin natin yung pagtapon ng basura natin. Diba sabi, yung basura babalik sa'yo. Totoo po yun. Literally and figuratively, bumabalik talaga sa atin. Diyan na sa Taytay, example dyan sa Barangay Karangalan, may ilog dyan eh. Sino familiar dyan eh. Pag umapaw yan, puro basura yung naglalabasan. So may problema sa atin. Tayo nagtatapon kung saan-saan tayo, hindi natin iniisip man lang, simpleng pagre-recycle, simpleng pagtatapon, waste management, pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, kinakalimutan natin. Tapos maghahanap tayo ng mga flood control kapag binabaha tayo. Unfair naman yan. Di ba? Napakaraming project nag-i-exist. Yung mga DDS, bulag lang kayo. Ayaw nyong tingnan. Ayaw nyong tanggapin na maganda yung ginagawa ng gobyerno. Ang gusto nyo lang kasi sisihin si PBBM. Hay nako, ugali ninyo. Sige, komento ang inyong mga opinion, mga nais nyo sabihin, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng digdig. Paalam po.